At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang napakalaking balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayong araw. Pinatalsik na umano ng Korte Suprema si House Speaker Martin Tambalos Romualdez sa kanyang pwesto matapos ang isang kontrobersyal na desisyon. Ayon sa inilabas na impormasyon, may kaugnayan nito sa umunoy seryosong paglabag sa saligang batas at conflict of interest na kinakasangkutan ng Speaker. Nagugat umano ang kaso sa isang petisyon na inihain ng ilang mambabatas na nagtulak sa Korte Suprema na busisiin ang ilang proyekto at budget allocations na may kaugnayan sa opisina ni Tambalos Laws. Sa makasaysayang desisyon, tuluyang ibinasura ng kataas-taasang hukuman ng kanyang liderato sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, umugong agad ang pangalan ni Congressman Rodante Marcoleta bilang posibleng papalit sa pwesto ni Tambalos Laws. Kilala si Marcoleta sa kanyang matapang na paninindigan sa mga issue at sinasabing suportado siya ng mayorya sa Kamara. Wala pang opisyal na anunsyo ngunit inaasahang magaganap ang botohan sa loob ng susunod na linggo. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si dating Speaker Romualdez ukol sa desisyon ng Korte Suprema. Patuloy namin tututukan ng pag-usbong ng kwentong ito at magdadala ng mga pinakabagong detalye sa oras na ito'y makumpirma. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang presyo ng mga bilihin. Naramdaman po ba ninyo? Naniniwala po ba kayo? Kasi po, talagang walang pagbabago ang pagtaas ng bilihin ngayon. Lalong-lalo na po ang pagkain. Ang kinikita po ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung pangkaraniwang manggagawa, hindi na talaga maabot yung presyo ng bilihin. Kaya ngayon po, ang sinasabi ng mga surveys, 27% po ng ating mga mamamayan ang nakararamdam na po ng gutom. Totoo po yan. Napakataas na porsyento po yan. Halos 38 million na Pilipino ang apektado na nakakaramdam po ng gutom. Mabigat po yan. Wala ni isa mang padre de pamilya ang papayag na makita ang kanyang pamilya na gustong kumain ngunit wala siyang makain. Ngunit ang ating pamahalaan ay parang hindi niya pinapansin ang problemang ito. Ang katotohanan po, wala silang ginagawa para sa ganun ay ma-resolve ba natin ang problemang ito. Ang ginagawa po nila ay binibigyan po kayo ng ayuda. Marami pong ayuda yan. May AX, may AKAP, may TUPAD, may MAIP, at kung ano-ano pa. Ang halaga po niyan ay halos kulang-kulang sa 2 bilyong piso. Ngunit, ang dapat na nabibigyan po dyan, hindi bababa sa bilang na 27 million na may hirap na Pilipino. Hindi po ganun ang nangyayari. Sino po sa inyo ngayon, sa karamihan natin ngayon, ang nakatatanggap na regular ng ayuda? Sino po? Ang ayuda ngayon, ang pinakamabisang forma ng korupsyon. Hindi po napupunta sa halos 27 million na may hirap na Pilipino. Napupunta po sa bulsa ng ilan. Kaya po ang sinasabi ko, dahil nga pati nga presyo ng kuryente. Mura ba ang presyo ng kuryente ngayon? Ang sinasabi ko po sa mga kasama ko ngayon, kung kami po ay mapupunta lahat sa Senado, iisa lang po ang gagawin namin. Ito yung kauna-unahan. Ang sabi ko po sa kanila, at alam ko naman pumayag silang lahat, lahat po ng kumukonsumo na pamilya na 2,000 pababa, ililibre na po natin yon. Bakit po? Kapag ginawa natin yan, ang mabibiyayaan 27 million Pilipinos. Walang korupsyon sapagkat dire-diretsong pupunta sa inyo. Walang makakapagpasikat, walang magpapapugi. Akala mo sa kanila galing yung perang pinamimigay sa inyo. Hindi po totoo yun.
Yun po ang gagawin natin. Madali po yun eh. Sa batas kasi ngayon, ang inililibre lang ay yung gumagasta ng 200 pesos. O isang araw lang na kuryente yun, tapos na. Paano yung ibang araw? Hindi 200 pesos, dapat 2,000 pesos para mabiyayaan ang 27 million na mahirap na Pilipino. Ganon dapat ang iniisip natin. Hindi kung ano-anong ayuda na. Sa kanila nagagaling yun. Sa kanila napupunta yun. Ngayon po ay gusto ko kayong pasalamatan. Sa kahuli-huli ang pagkakataon na nagkatipo ng PDP laban. Hanggang ngayon, nandito pa po kayo. Hindi nyo kami iniwanan. Hindi kayo bumitaw. Ito po ang kailangan natin, ipagsigawan natin sa kanilang lahat. Hindi na kayo dapat magpabudol. Bakit? Yung konting ayuda ba na ibibigay sa inyo, masisilaw na kayo? Yun na ba ang katapat ng serbisyong hinahanap ng Pilipino? Yun ba yung sagot para ibangon ang kahirapan ng isang pamilyang Pilipino? Hindi po sagot yan. Salamat po. Huwag kayong pabibili, huwag kayong palilinlang. Natatakot na po sila, kinakabahan na po silang lahat ngayon. Nagtatago na lang sila sa survey. Dalawa lang daw po ang mananalo o maring tatlo sa PDP laban. Hindi po totoo yan. Nagtatago sila ron, kinakabahan sila. Pinipilit nilang ibaba kami lahat sa survey. Naniniwala ba kayo sa survey? Huwag kayong pabubudol. Ang ating bansa, ang isipin ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa, ang katarungan, wala na pong rule of law, wala na due process. Tingnan po ninyo yung ginawa nila. Tatanggalin nila ang Vice President. Walang kasalanan ng Vice President. Hindi na nila pababalikin ng Pangulong Duterte kung sila lang ang masusunod. Papayag ba kayong lahat? Walang papayag niyan. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik. Salamat sa sambayan ng Pilipino na kumikilala sa katwiran, kumikilala sa katotohanan at katarungan. Dante Marcoleta, 38, kalibre 38. Pagbababarilin po natin ang mga problema ng ating bansa. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat po, Attorney Lata! Ngayon, Kaalaman sa paggogobyerno, kilala na po niya ang sistemang ito. Bawat sasabihin nito namnamin natin, hindi po personal ang sasabihin nito. Hindi. Ang sasabihin niya, lahat ng nakita niya. so, pwede ba nating sabihin parang whistleblower? Mga kababayan, ito na po ang ating susunod na kandidato, Attorney Vic Rodriguez! Meron mga isang tao Sa ating lahat, bago ko po ibigay ang aking mensahe sa ating ginagawang meeting de Banse, let me take this opportunity na pasalamatan kayong lahat. 2 araw mula ngayon ay tapos na ang kampanya. Kukunin ko ang pagkakataong ito, pasalamatan kayong lahat. Isang karangalang mangampanya kasama kayo. Isang malaking karangalan na ipaglaban kayo, mga mahal kong Pilipino. Isang malaking karangalan na ipaglaban ang kalayaan at soberanya ng ating bansa. At ngayong gabi, tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ang ating pong bansa ay nakaharap sa maling direksyon. Maling direksyon ang tinatahak
ng kasalukuyang administrasyon. At hindi natin maaasahan na tayo'y mapupunta at makakarating sa ating destinasyon kung mali ang ating tinatahak na landas. Isinuko ang ating soberanya. Nasaksihan natin lahat, pati ang mga kasamahan nating magigiting na miyembro ng pambansang pulisya na naririto ngayong gabi. Nakita natin kung paano pinagkanulo ang kapwa natin Pilipino at ginawang mistuladog sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Nanganganib ang ating demokrasya. Ibinoto, ipinahiram ng sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino. Subalit kasalukuyang pinagtatangka ang nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Papayag ba kayo niyan? Si Vice President Inday Sara Duterte binigyan ng 59% approval rating ng mamamayang Pilipino. Hindi lamang natitigil dyan, 61% ang nagsabi sila'y tiwala at panatag sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Kinakailangan natin siyang proteksyonan. Kinakailangan natin siyang ipagtanggol. Kanya nakikiusap po ako sa inyong lahat. Ihatid natin sa Senado ang buong Duterte. Duterte! Duterte! At ganun din ho, mali ang direksyong tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Last year, kinuha ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Ngayong taon, binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Ito ay sa kabila na nalalaman nila na karamihan sa ating mga Pilipino, kasama kayo, kasama ako, karamihan sa atin, we are just one hospital bill away from poverty. Binigyan mo pa ng zero funding ang PhilHealth. Nasaan ang puso ng administrasyong ito? Kanya hinihingi ko po ang inyong tulong sa pagsasara ng ating kampanya ngayong gabi sa ating meeting de avance. Tulungan po ninyo ang buong Duterte. At ako naman po ang inyong lingkod, malayang nagpasuri, nagpakilala, nagpakilatis, nagpatimbang sa inyo. At kung sakasakali sa ginamit ninyong panukat at panimbang, ako ay pasado, sana ho ay mapahiram ninyo ako ng inyong sagradong tiwala, sagradong mandato at sagradong boto bilang senador ninyo pagdating ng May 12, 2025. Muli ho, sa aking pagsasara, tanggapin po muli ninyo from the bottom of my heart, maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. Isang karangalan na ipaglaban kayo, isang karangalan mangampanya kasama kayo, isang karangalan manindigan para sa Pilipinas at para sa Pilipino, at higit sa lahat sa aking mga kasama dito sa Duterte sa PDP. Salamat, brothers. Isang karangalan na tayo nagsama-sama ngayong halalan at dalhin ninyo ang buong Duterte sa Senado. Ako po muli, si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisog. O hindi lang yan, abogado pa. Abogado, Labor leader pa! hindi lang yun. Ano pa? Magsasaka. Ay, mapagtatanggol niya ang mga magsasaka. Mga kababayan, ang abogadong magsasaka, Attorney Raul Lambino! Naimbag ka, Rabing! Ay amin! Mahusay na abogado to. Attorney Lambino. Senator Attorney Raul Lambino. Attorney Raul Lambino. Attorney Raul Lambino. Attorney Raul Lambino,
Number 34, para sa Senado. Kaya Tony Ron ang Rino, walang butang na Pilipino. Naimbag nga rabi kada kaya amin nga kabagis pada-pada nga Ilocano. Masantos siya labit sigay namin. Kapanayan at Pangasinan. Maya pa bengi kay Kungan. Mayong gabi kaninyong tanan at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay isang abogadong probinsyano at aking kinakatawan ang mahigit 50 milyong Pilipinong magsasaka. Alam ko po yung gawain ng isang magsasaka. Ginagawa ko na po yan magmula nung bata ko hanggang ngayon. Hindi tulad po ng iba na nagsasabing meron silang puso para sa mga magsasaka pero hindi man lang na nasubukan magbungkal ng lupa o kaya'y magpunta sa bukirin. Yan po yung aking buhay na ginagawa po ngayon. Kaya sa lahat po ng mga kapwa magsasaka sa buong Pilipinas, tayo po ang pinakamahirap na sektor sa buong Pilipinas. Ako po ang magiging boses po ninyo sa Senado. Mga kababayan, itong halalan na ito, 5 lang po ang dahilan kung bakit kailangang suportahan po natin ang Duterte. Nabanggit na po yung issue tungkol sa korupsyon. Nabanggit na rin po yung tungkol sa issue ng kalusugan. Nabanggit na rin po yung tungkol sa kinabukasan ng ating mga susunod na salinlahi. Meron ba kayong narinig doon sa mga kabilang kampo na tinutuligsan nila ang korupsyon? Wala. Wala kayong marinig sa kanila. Ang kanilang binabanggit ngayon na issue laban sa grupo ng Duterte, isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Ano ito? Magkaroon ng giyera sa Pilipinas. Pero, ito alam ni Senator Bato, pinakamalaking problema ngayon sa Pilipinas ay ang seguridad ng ating bansa. Hindi dulot ng ibang bansa, kung hindi dulot ng teroristang komunista, CPP, NPA. Yan ang katotohanan. Libo-libong mga sundalo natin ang namatay at mga pulis dahil na rin sa teroristang grupo na ito. Pero anong nangyari? Nakipag-alyansa itong gobyernong ito sa mga teroristang CPP, NPA, NDF. Papayag ba tayo sa ganon? Tapos ang sasabihin nila, ito raw grupo ng Duterte, pro-China. Pro-China ba tayo? Tayo ay pro-Pilipino, ayaw natin ang giyera. Pero yan ang kanilang binabanggit ngayon dahil walang silang may issue sa atin. Ang katotohanan, gusto nilang lumala ang sitwasyon po dyan sa West Philippine Sea upang magkaroon ng transaksyon. Anong transaksyon to? Bibili tayo ng maraming armas sa ibang bansa. Pag merong transaksyon, may komisyon at kikita na naman sila dahil po dyan. Meron din silang pangako. Libre raw yung tertiary education. Ginawa na po yan ni Pangulong Duterte, di ba? Libre na po yung tertiary education. Tapos sasabihin nila, pangangalagaan daw nila yung mga overseas Filipino workers. Ginawa na rin po yan ng administrasyon. Meron na tayong Department of Migrant Workers. Pero ang hindi nila magawa, solusyonan yung mataas na presyo ng bilihin. Lalong-lalo na yung bigas. Dahil hanggang ngayon, importasyon, importasyon, importasyon pa rin ang gusto nila. Pag may importasyon, may transaksyon. Pag may transaksyon, may komisyon. Korupsyon po yan. At mamaya babanggitin niya ng mga ibang kandidato yung tungkol po dyan sa korupsyon. Ako po si Atty. Raul Lambino, hindi ko po pinangarap na maging senador, hindi po ako nanaginip. Pero hindi ko po matanggihan yung sinabi ni Tatay Digong, kailangan ka sa Senado, Atty. Lambino, dahil gigipitin nila ang pamilya Duterte tulad ng ginawa nila kay Tatay Digong
tulad ng ginawa nila kay BP Sara, pag nanalo pa muli ang mga kalyado ng administrasyon na ito, tutuluyan po nilang paparesto si BP Inday Sara, tutuluyan nilang matanggal siya bilang pangalawang Pangulo para hindi na po siya maging Pangulo ng Pilipinas sa 2020. Payag ba tayo doon? Kailangan po hindi lamang 3 senador doon sa Senado. Kailangan natin itong 10 kandidato ng Duterte. Nung una, nag-umpisa lang sa 3 yung kandidato sana. Naging 6, tapos naging 9, tapos naging 10. Meron pang gustong dumagdag na 4. Balaping 4 na ba? Pero sa kabila, ang yabang nila nung una, kami raw ay inutusan lang mag-deliver ng suka. Pero anong nangyari? Naglagas na yung kanilang mga kasama. Kulang na silang 12. 10 na lang yata sila o kaya 9 na lang yata. Ay mag-ialisan na po yan. Pero ang Duterte, buong buo dahil po sa inyong lahat. At huling pakiusap ko po sa inyo dahil alam ko lahat po kayo rito ay boboto sa Duterte. Hindi lamang po pagboto ang obligasyon po ninyo. Ikampanya po nyo kami sa lahat ng ating mga kababayan. Itong nalalabing 2 araw, importante pong manalo ang Duterte sa Senado. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Kaya torniro ng Pino. Maraming salamat po, Attorney Raul Lambino. Ngayon naman po, pakinggan natin ang awitin mula kay Mr. Wency Cornejo. Naman po ang susunod po natin, Doktor. Doktor? Oo, doktor yan. Opo, Doktor. Alam mo, ang tagal na nating walang doktor Sa matagal na panahon, wala pong doktor na sa Senado. Ang huli po ay si Dr. Flavier, si Senator Flavier. Yes. At saka hindi lang po basta-basta, Doktor. Pediatrician. Mga bata. Opo, Yes. alam nyo, ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan. Kaya dapat magkaroon tayo ng mga batas na may kinalaman sa kalusugan ng mga bata. Prevention. Oo, prevention. Hindi yung parang ang tanda. Aantayin natin magkasakit. Hindi po ganoon. Ang makakatulong ni Senator Bongo, ito na po ang Dr. Richard Marites! Mata! Marites! Marites nga kayo dyan! Marites! Salamat! Ako po ang representative ninyong lahat! Dahil mga Marites din kayo! Bakit naging Doc Marites ako? Dahil nga sa aking social media na 3 million na ngayon, kayo po ang nagbansag sa akin. Dahil nagle-lecture lang naman ako ng health, tapos may nakita akong showbiz na balita na may naghihiwalay, sinishare ko. Ang sabi ng follower ko, Doc, hindi ka lang doktor, Marites ka pa. Kaya naging Doc Marites. Ngayon, sa pagnilay-nilay ko, ang pangalan ko pala shortcut ng Marites. Mata, Richard, Tesoro. So, Marites. Kaya inangking ko na po dahil nasa birth certificate ko po na Marites ako. Calling ko po yun. Pero magiging good Samarites po tayo ng Senado. Agree ba? Unya na ang Elias, unya na. Tesoro ang aking middle name. Katulad po kami ng middle name ng ating number 1 senator na si Senator Bong Tesoro Go. Palakpakan po natin. Siya po'y aking pamangkin. Anak po siya ng aking first cousin. Sabay po kaming lumaki. Nung si Tatay Digong ay mayor pa, si Kitty pag nagkakasakit, ako po'y pumupunta sa bahay. So ako po'y pediatrician ni Kitty Duterte. Nung si Senator Bongo po ay naging senador, ako po'y isa sa mga advisor. Ang galing-galing po ng mga projects ni Senator Bongo. Agree ba kayo? Pwede ba pag bubutuhin nyo si Senator Bongo, isalin nyo na lang din ako? Tsaka isalin nyo na din po ang Duterte.
Ako po'y bilib na bilib po sa malasakit centers na gawa ni Senator Bongo. Ako po'y nasa private hospital. Napansin ko po, hindi po lahat ng na-admit sa private hospital ay mayayaman. Agree po ba? Ang problema, pag-uwi nila, ang laki ng billing nila. Kaya lang po ang malasakit center nasa public hospital. Agree ba kayo na lagyan ng malasakit center din ang private hospital? Alam nyo yung kaibigan ko sa Brazil, sabi niya, third world country lang ang Brazil, Doc. Pero pag na-admit kami, libre ang check-up, libre ang gamot, libre ang hospitalization. Bakit kaya ng third world country na Brazil, nasing hirap lang naman din tayo? Dahil hindi priority dito ang healthcare. Agree ba kayo? Priority ba ang healthcare kung babawasan ng 90 billion ang PhilHealth? Priority ba ang healthcare kung isi-zero sa budget ang PhilHealth? Priority ba ang healthcare kung next year na lang daw ibabalik yung 90 billion? Hindi priority. Alam nyo priority dito? Paano sila parating andyan? Bibigyan nila ng ayuda ang lahat ng tao para bubutuhan sila. Bubutuhan nyo ba sila? Alam nyo, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Ngayong gabi, ubos na. Ngayon, na-admit siya. Dapat sana yung 5,000 yung itulong nyo sa kanya. Correct ba? Agree ba kayo na hindi na tayo tatanggap ng ayuda, pero kung ma-admit tayo, libre? Agree? Bigyan din natin ng primary care. Ano yung primary care? Yung pagpa-check up kagad, libre. Yung gamot, libre. Ang nangyari ngayon, ayaw magpa-check up dahil mahal. Magpa-check up na, sira na ang kidney, kaya dialysis na. Agree ba? Kaya importante po ang kalusugan. Dahil po kahit mahirap lang tayo, kahit wala tayong pera, pero kung ang kalusugan natin ay covered ng gobyerno, ang pakiramdam natin ay mayaman tayo. Agree ba? Kaya boboto ba kayo ng Duterte? Galit ba kayo na kinuha si Tatay Digong? Galit ba kayo na i-impeach si Inday Sara, VP Sara? Galit ba kayo na ang plano nila ay ipapakulong nila si VP Sara? So ang galit nyo kung 10 over 10 ba yan? Baka 9 over 10 lang. Ipakita nyo ang galit nyo sa May 12. 10 over 10 ang galit natin. Huwag kayong pumili sa kanila. Kasi pag pumili ka ng isa, ibig sabihin, ay hindi pala sila galit talaga. Kasi pumili sila ng isa, pumili sila ng dalawa. Iba ito ngayon, hindi ito pasikatan ngayon. Ito ay future ninyo, future ng ating mga anak. Hindi ito panahon ng pa-cute-cute. May Elias ba kayo dyan? Elias, please. Ang susunod naman po natin, progress ang dala. Pag-unlad. Oo. Itong susunod nating kandidato, napatunayan niya na kailangan napakadaling paunlarin ang isang organisasyon. Kung gagamitin sa tama ang pondo. Yes. Wala na pong dapat patunayan. Totoo. Hindi lang sa isang pastor. Yun, kilala bilang isang pastor. Isa siyang magaling na leader. Mga kababayan, Pastor Apollo Kibuloy! Kababayan at mga kapwa Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan, lalo na po ang ating mga kababayang OFW sa ibayong dagat. Pagpalain po kayong lahat ng dakilang Ama sa araw na ito habang kayo ay nanonood sa aking video message na ito. Ang tanong po ay, bakit niyo kailangang iboto sa Mayo 12 si Pastor Apollo C. Kibuloy? Boto po ninyo sapagkat gusto ko pong kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon
at malaya sa mga opisyal na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na pinagkaloob sa kanila. At aasahan po ninyo ang aking pangakong ito. Hindi po ako pwedeng kainin ng sistema, ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa tamang daan ng pamamahala. Kaya maasahan po ninyo ang aking pangakong ito na hindi magbabago, hindi ako tumakbo para sa pera, hindi ako